Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Higit 81% botante ng plebisito pabor sa pagbuo ng 8 bayan sa BARM. Department of Transportation, kumpiyansang di makakaapekto ang mababang consolidation rate sa PUVMP. Pagbabawal sa mga e-vehicle at mga kaugnay na sasakyan sa national roads, epektibo na ngayong araw. Dayuhang wanted sa voice phishing fraud, hinarang na makapasok sa bansa. Mahigit 7 milyong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Ilocos Sur. Tickets para sa pagtatag finale concert ng SB19 agarang naubos sa ilang oras. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa nagbabagang balita, muling nakapagtala ng 4 na minutong phreatic eruption ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Huling namataan ito alas 10:31 ng umaga nitong ika-13 ng Abril na nagdulot ng 600 metrong taas ng steam plumes, pakanluran, hilagang kanluran. Bago ito, 4 na discrete phreatic o steam-driven eruption events ang naitala ng Bulkang Taal nitong nagdaang Biyernes na nagbuga ng 1 hanggang 300 metrong taas ng steam plumes, pakanluran. Sa kabila ng nagpapatuloy na aktibidad na ito, nananatili pa rin ang Bulkang Taal sa Alert Level 1 status. Sa ibang balita naman, nasa 72,658 o katumbas ng 81.10% ng mga botante na nakiisa sa plebisito ang sumang-ayon sa paglikha ng 8 bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging matagumpay, makasaysayan at mapayapa ang plebisito sa naturang rehiyon. Mula sa 72,658 na bumoto, 273 ang hindi sumang-ayon habang 27 naman ang abstain. Natapos ang canvassing ng mga boto alas 9 ng gabi ayon sa COMELEC. Samantala, kumpiyansa naman ng Philippine National Railways o PNR sa pagtatapos ng North-South Commuter Railway o NSCR sa taong 2028. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Naniniwala ang Philippine National Railways o PNR sa pagtatapos ng proyektong North-South Commuter Railway o NSCR na nakatakda sa taong 2028. Ang proyekto na nagkakahalagang mahigit 800 bilyong piso ay magdudugtong sa Clark, Pampanga sa North at Calamba, Laguna sa South na mayroong 147 kilometro. Matatandaan na hininto muna ang operasyon sa PNR noong nakaraang buwan ng Marso dahil sa isinasagawang konstruksyon sa proyektong NSCR. Ang pansamantalang paghinto nito ay nakaapekto sa 25,000 hanggang 30,000 mananakay. Ngunit pagtitiyak naman ni PNR Chairman Michael Ted Macapagal sa pagbabalik operasyon nito ay mas magiging maayos na ang kalidad at serbisyo para sa publiko. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa, Department of Transportation o DOTR na walang magiging problema sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, wala naman umanong dapat ikabahala sa kabila ng mababang consolidation rate sa NCR. Dahil ayon sa datos, 52.54% pa lang o 26,000 sa kabuuang 49,000 na units ang nakapag-consolidate. Pagsisiguro ng DOTR, pinaghahandaan naman ito ng mga ahensya ng pamahalaan. Matapos madiskubre nitong linggo, ika-14 ng Abril, ang isang sinkhole sa may eastbound Sales Road sa Pasay, pansamantala munang isasarado sa mga sasakyan at motorista ang ilang bahagi ng nasabing kalsada. Para sa bukod pang detalye, narito si Princess Castro.
Bunsod ng nadiskubreng malalim na butas o sinkhole sa may parte ng eastbound Sales Road sa Pasay, pansamantala munang isinarado sa motorista at mga sasakyan ang kalsada sa pagitan ng Gate 3 at Gate 4 ng Villamor Air Base. Ang sinkhole ay nadiskubre nitong linggo na may tinatayang lalim na 10 talampakan, kaya't patuloy ang pagpapaalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na huwag munang dumaan sa mga nasabing parte ng kalsada. Ang naturang butas ay kasalukuyan ng kinukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH, katuwang ang contractors mula sa Maynilad. Binomba ng team ang tubig mula sa sinkhole upang humukay at mailagay ang mga tubo rito, gayon din ang masuri ang mga posibleng tagas sa naturang kalsada. Para tugunan ang abala sa mga motorista, nagbukas ng zipper lane ng MMDA at Pasay Traffic and Parking Management Office sa Andrews Road upang mapamahalaan ng maayos ang mga sasakyan. Samantala, wala pa ring anunsyo kung ano ang naging sanhi ng naturang sinkhole. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang paglilibot ng mga social worker ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Metro Manila upang kumbinsihin ang mga pamilya at individual sa lansangan na sumama sa kustodiya ng kagawaran para matulungan. Ang programa na ito ng DSWD ay layuning mabigyan ng tulong at serbisyo ang mga naninirahan sa lansangan upang ilayo ito sa posibleng kapahamakan na maaari nilang maranasan sa kalsada. Sakaling mayroong nasaksihan sa lansangan na kinakailangan ng tulong, ay mangyaring kontakin lamang ang opisyal na Facebook page ng DSWD o Plan Pag-abot o mula sa hotline at email nito. Sa ating ulat panahon, inaabisuhan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang publiko na limitahan ang paglabas ng bahay ngayong tag-init. Partikular na sa mga oras na lubhang mainit mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Bukod rito, patuloy na maging hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, pagdadala ng panangga laban sa init at pagsusuot ng maaliwalas na damit. Susunod sa News Force. PBBM pinagpapaliwanag si dating Pangulong Duterte sa kanyang sikretong kasunduan sa China. PCG at PIDEA tututukan ng pagpigil sa daloy ng iligal na droga sa mga baybayin ng bansa. Pagbabawal sa mga e-vehicle at mga kaugnay na sasakyan sa national roads, epektibo na ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kanyang sikretong kasunduan sa China sa West Philippine Sea. Para sa buong detalye, narito si Francis Riodique. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maling desisyon ang pagkakaroon ng sikretong kasunduan sa pagitan ng Administrasyong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos kumpirmahin ng Chinese Embassy na pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-regulate ang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nauna na rin inamin ni Duterte na nagkaroon ang Pilipinas at China ng status quo na siyang ipinagbabawal ang pagpapadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre para sa pagsasaayos nito. Paggigiit ni Pangulong Marcos, kung magkakaroon man ng kasunduan sa ibang bansa, nararapat lamang na alam ito ng taong bayan at hindi dapat isekreto.
Ito ay dahil hindi umano nabanggit ang kasunduang ito sa kasalukuyang administrasyon o walang kaukulang record o dokumento na patungkol sa nasabing kasunduan. Samantala, isinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros na paimbestigahan ang umano'y secret deal sa Senado. Ayon sa senador, binibigyan ng pabor ng nasabing kasunduan ang China sa pag-angkin sa teritoryo na wala naman umanong basihan. Aniya may tuturing umanong traidor si Duterte dahil sa pagkakaroon ng nasabing kasunduan. Dagdag pa ng senador, nararapat lamang na pag-usapan din ang fishing deal ni Duterte noong 2016 na pinapayagang mangisda ang mga Chinese sa teritoryo ng Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Mas pinaigting ng Department of Energy katuwang ang Amerika ang kakayahan ng pamahalaan na rumisponde sa panahon ng sakuna, partikular na ang pagtitiyak ng supply ng kuryente sa bansa. Narito ang buong ulat. Pinasinayaan ngayong araw ang makabagong Energy Sector Emergency Operations Center ng Department of Energy. Layo ng bulwagang ito na mas maging mabilis ang pagresponde ng pamahalaan sa panahon ng sakuna. Partikular na ang pagtukoy ng mga hakbang upang masiguro ang pagtugon sa problema ng supply ng kuryente. Ayon sa DOE, mas magiging coordinated ang pagtugon ng iba't ibang sangay ng gobyerno at mga energy stakeholder tulad ng Meralco, ERC, NGCP at iba pa. Sa pamamagitan nito, may iwasan o may ibsan ang mga power disruption sa mga malalayo at liblib na lugar sa panahon ng kalamidad. Na-analyze at mas nagbibigay ng science-based instructions yung ating field operators. So yung decision making natin mas mabilis and mas nagiging integrated yung solutions natin. Bukod sa Emergency Operations Center, isa pa sa maaaring personal na rumisponde ay ang mga mobile energy system na kasabay ding inilunsad ngayong araw. Sa 3 malalaking solar panel na sakay ng container van, layo nito na agarang maagapan ang problema ng supply ng kuryente sa mga liblib at malalayong lugar, lalo na sa panahon ng mga sakuna. Ayon sa DOE, kaya nitong makapag-generate ng 50 kilowatt per hour na kayang makapagbigay ng kuryente sa 2 TV, 2 aircon, 10 mga bombilya, 9 na gadgets, 5 electric fan at 1 modem sa loob ng 12 oras. Sa bawat unit ng MES ay tinatayang 3 hanggang 5 milyon ang halaga nito. Sa kasalukuyan ay 8 solar-powered units ang na-turn over sa Department of Energy. Ang Emergency Operations Center at Mobile Energy System na pinasinayaan ngayong araw ay sa pakikipagtulungan ng DOE at United States Agency for International Development o USAID. Parte ito ng $34 million na proyekto ng USAID at DOE upang masiguro ang supply ng enerhiya ng bansa. As your partner in prosperity, the U.S. government, through USAID, remains committed to supporting your journey towards a more energy, secure, and resilient Philippines. Samantala, pagtitiyak ng DOE, wala naman umanong problema sa supply ng kuryente ngayong El Nino. Sa kabilang banda ay naghahanda na rin umano ang ahensya sa banta ng paparating na La Nina. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nilagdaan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine Coast Guard o PCG ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pangunguna ni PDEA Director General Undersecretary Moro Virgilio Lazo at PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, idineklara ng PDEA at ng PCG ang kanilang kolaborasyon kaugnay ng pagbabawal sa mga iligal na droga at controlled precursors and essential chemicals na ipinuslit, dinala at inilipat sa teritoryo ng Pilipinas. Bukod pa rito, sa ilalim ng MOA ay pinahihintulutan ang mga empleyado ng PDEA na maitalaga upang tumulong sa PCG sa pagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga merchant ship at iba pang sasakyang pandagat.
Matapos ang pagpasa ng ilang ahensya ng gobyerno at ng MMC sa regulasyong nagbabawal sa mga electronic vehicle at kaugnay na sasakyan na dumaan sa major roads sa Metro Manila, epektibo na ito ngayong araw. Tunghayan ng kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Epektibo na ngayong araw, Lunes, 15 ng Abril, ang regulasyong nagbabawal sa mga electronic vehicle, kuliglig, tricycle, pushcart at kaugnay na sasakyan na dumaan sa National Road, Circumferential at Radial Road sa Metro Manila. Ito ay matapos aprubahan kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ilang ahensya ng gobyerno katuwang ang Metro Manila Council, ang MMDA Regulation No. 24-022 Series of 2024. Ang regulasyong ito ay bunga ng mga kolektibong obserbasyon mula sa mga kalsada at social media post kung saan ang paglaganap ng mga ito ay nakapagdulot ng road accidents, pagbigat ng daloy ng trapiko at pagmamaneho ng mga menor de edad na walang suot ng mga protective gear. Sa resolusyong ito ay magsasama na ng mga multa at parusang ipapataw sa mga gumagamit ng e-vehicle sa mga nasabing kalsada. Nakaangkla ang mga pulisiyang ito sa umiiral na mandato ng Land Transportation Office noong 2021 na bumabalangkas sa mga alituntunin sa regulasyon ng mga e-vehicles, ngunit walang kaukulang parusa para sa mga paglabag. Bukod dito ay pinagsama na rin ang pulisiya ng local government units at patakaran ng national government. Dagdag pa rito, kinakailangan na rin ang pagpaparehistro ng mga naturang sasakyan at kaukulang lisensya sa pagmamaneho para sa driver nito. Samantala, ayon sa mga kinauukulan, ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na ang may umiiral na ordinansa sa regulasyon ng mga naturang sasakyan bago pa man ang pandemya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na operasyon ng mga iligal na kolorum ay pinagsusumite ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang mga lokal na pamahalaan ng ordinansa laban dito. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Inilahad ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang kanyang kagustuhan na magsumite ang mga lokal na pamahalaan ng ordinansa na magpapaigting sa tigil pasada ng mga kolorum na sasakyan na siyang itinuturing iligal. Ito'y matapos arestuhin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nagpakilalang kamag-anak ni Abalos na si alias Jazz Abalos dahil sa expired van registration at ang driver nito na si Antonio Mirasol dahil sa pagpresenta ng peking lisensya. Mariin namang ipinahayag ni Abalos ang hindi niya pagkukonsinti sa ganitong gawain, mapakamag-anak man o hindi. Pahayag ng kalihim, dapat nasiguraduhin ng mga lokal na pamahalaan na ang mga pampublikong sasakyan ay mayroong Certificate of Public Convenience o CPC mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bago ito payagang bumiyahe sa kani-kanilang mga ruta. Bahagi rin dito ang pagsasagawa ng mga lokal na pamahalaan na ang inspeksyon sa mga bumabiyaheng Public Utility Vehicles o PUVs. Dagdag pa ni Abalos, ito'y para tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero laban sa mga mapansamantala na hindi dumadaan sa tamang proseso ng batas. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Hinarang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang dayuhang Chinese dahil wanted ito sa voice phishing fraud na siyang hinahalughog din ng otoridad sa China. Para sa buong impormasyon, tutukan si Jay Buhoy. Dahil wanted sa voice phishing fraud mula Hong Kong ang dayuhang Chinese na nagtangkang pumasok sa bansa, hinarang ito ng Bureau of Immigration o BI. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, hinarang ng BI si Li Mingzhu dahil sa pagkakasangkot nito sa scam na siyang gumagamit ng 31 mobile phone na siyang modus para makapanggoyo ng tao gamit ang mga peking numero. Ayon sa ulat, umabot na rin hanggang South Korea ang modus na ito.
na siyang nagsampa ng kaso laban kay Lee dahil sa krimeng kinasasangkutan. Ayon naman kay BI Commissioner Norman Tansinko, mahalagang nakikipag-ugnayan ang bansa sa pagsugpo ng transnational crime gaya ng voice phishing. Dagdag pa niya, patuloy nilang poprotektahan ang kaligtasan ng bansa laban sa paglaganap ng mga kasong nagbabanta sa proteksyon ng mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isinalba ng Bureau of Immigration ang 3 Pinay na pinauwi mula sa Lao dahil na biktimang magtrabaho sa scam hub. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, ang 3 biktima ay hinandugang magtrabaho bilang call center agents, ngunit kalaunay na pag-alamang sila ay na-recruit sa isang love scam operation. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinko, nagpatupad na sila ng mga kampanya upang ipaalam sa publiko ang ukol sa mga ganitong modus. Susunod sa News Force. 2 araw na tigil pasada, muling ikinasa ng grupong Manibela at Piston. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Ilocos Sur. BI inaresto ang dayuhang Chinese sex trafficker sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Muli na namang nagsagawa ng tigil pasada ang grupong Piston at Manibela alinsunod sa pagtutol nila sa konsolidasyon sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng gobyerno. Ang jeepney strike ay lubhang ikinagulat ng ilang pasahero kung saan nagsimula ito ngayong araw na aasahang magtatagal hanggang bukas, 16 ng Abril. Matatanda ang ilang beses nang nagprotesta ang dalawang grupo dahilan upang ma-extend ng hanggang ngayong taon ang palugit sa konsolidasyon mula sa orihinal nitong petsa noong katapusan ng Disyembre 2023. Samantala, giit naman ng Department of Transportation, hindi na nila palalawigin pa ang ekstensyon ng konsolidasyon sa katapusan ng buwan. Nitong nagdaang linggo ay sinira ang mga fully grown marijuana plants sa Sugpon, Ilocos Sur na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 7.5 million pesos. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 Ilocos Director Joel Plaza, 37,700 halaman ng marijuana ang nabunot mula sa 7 plantasyon noong Biyernes at Sabado. Dagdag pa niya na diskubre noong Biyernes ang unang 5 plantation sites na may kabuuang 4,200 square meters sa sitio Tangilig at nagkakahalaga ito ng 5.3 million pesos. Habang ang 2 pang plantasyon ay natuklasan noong Sabado na nagkakahalaga naman ng 2.2 million pesos. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration ang Chinese na dayuhan matapos maimbestigahang sangkot ito sa pagre-recruit ng mga Pilipina na makapagtrabaho ng iligal sa China. Ang detalye mula kay Jade Buhoy. Arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Chinese national matapos itong maging wanted sa mga otoridad sa Beijing, China dahil sa trafficking at pagre-recruit sa mga Pilipinang magtrabaho ng illegal abroad. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, wanted sa Interpol Derogatory System ang dayuhan kung saan ito'y subject sa red notice bilang pugante. Ang nasabing dayuhan ay kinilala bilang si Tong Jialong na nagtangkang magtungo sa Shanghai, China. Pahayag naman ni BI Interpol Acting Chief Jaime Bustamante, agad na inaresto ang dayuhan bago ito makalipad patungong Shanghai. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ito ng Chinese police para sa pagdinig ng mga kasong kanyang kinasasangkutan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Maraming Athens ang nagulat, natuwa at nalungkot dahil agad na inanunsyong sold out na ang mga tiket para sa ikauna at ikalawang araw ng nalalapit na finale concert ng P-pop boy group na SB19 sa loob lamang ng ilang oras nitong ika-14 ng Abril. Matatandaang nauna ng inanunsyo na gaganapin ang pagtatag finale concert sa dalawang magkasunod na araw mula ika-18 at ika-19 ng Mayo sa Araneta Coliseum sa Quezon City. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, higit 81% botante ng plebisito pabor sa pagbuo ng 8 bayan sa BARM. Department of Transportation, kumpiyansang di makakaapekto ang mababang consolidation rate sa PUVMP. Pagbabawal sa mga e-vehicle at mga kaugnay na sasakyan sa national roads, epektibo na ngayong araw. Dayuhang wanted sa voice phishing fraud, hinarang na makapasok sa bansa. Mahigit 7 milyong halaga ng tanim na marijuana sinira sa Ilocos Sur. Tickets para sa pagtatag finale concert ng SB19 agarang naubos sa ilang oras. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.